Hello everyone, this is Nining Palong Bisaya Channel. So, gusto ko lang i-share sa inyo ang aking experience sa pag-uwa. So, naging successful at pasado naman tayo. So, ano ba yung OWA? So, sabi dito, ang OWA ay Overseas Worker Welfare Administration. So, yun. So, marami nagtatanong sa hindi pa nakapag-OWA, di ba? Kung ano daw yung OWA. So, yun, yung OWA nga ay Overseas Worker Welfare Administration. So, yung mga pag-uusapan doon ay yung mga briefing natin bago makarating sa mga country na pupuntahan natin. Tapos, yung mga paalala ng OWA para sa mga OFW. Tapos, yung pag-uusapan din nun yung language, tapos yung culture, yung food, yung weather doon, no? Kung ilang season sila. So, ang OWA ko ay Cantonese. Sa Cantonese na OWA, ang mga basic lang yung mga pinag-aaralan namin tulad ng about sa pera, sa numbers, sa mga tawag ng mga magulang, tawag ng mga kapatid, gano'n. And then, masaya sa pag-uwa, no? Hindi ka makikick out at hindi ka absent at hindi ka i-reschedule pag lagi kang alerto, on time, at meron kang oral recitation. So, ganun ang OWA. Kailangan meron kang presentation. Hindi pwede na uupo ka lang. So, sa OWA, iniisa-isa kayo. So, nandun yung kabado, pero masaya kasi naging alerto yung utak mo. So, dahil Cantonese yung OWA namin, masaya. Meron na kick out, meron naging tag nito, inulit yung kung kailan sila ini-schedule sila ulit kasi nga absent kagad kasi pag late ka, absent talaga nilalagay. Pag tinawag yung pangalan mo at hindi ka nakapag-present, ay nako, absent ka na. Tapos pag tinawag ka, nalakangan ka, nako, absent ka na kagad. Kailangan active ka. Pag tinawag pangalan mo, lakasan mo talaga yung boses mo para hindi ka ma-kick out at ma-reschedule ulit. Kasi sayangin, andun ka na, tapos ma-reschedule ka pa, diba? So, yun lang. Sa OWA, kailangan on time ka. So, pag sinabi 7:30, kailangan before 7:30, nandun ka na. So, hindi na pwede ang Filipino time practice, diba? So, isipin mo, American time ka. Pangalawa, kailangan active ka. Pagdating sa attendance, pag tinawag ang pangalan mo, lakasan mo yung boses, present ma'am, ganon. Pangatlo, kailangan nakikinig ka kasi pagkatapos na leksyon, merong oral recitation. So, kailangan may presentation ka. So, in 3 days, kailangan day 1 may oral recitation ka, day 2 and day 3. Para sure na pasado ka. Gano'n yung OWA. Lahat naman nakakapasa. Kaso lang, may kinikick out at may nire-schedule pag hindi ka alerto at kung pala absent ka. Ganon, kailangan meron kang presentation. Tsaka, sa Cantonese, nandun yung tawag dito, introduction. Tsaka, masaya yun kasi nga, yung dila mo, iba ang pag-pronounce, iba yung pagbasa. So, madali lang naman pag nakikinig ka talaga sa instructor nyo. So, masaya ang pag-uwa. Huwag kang matakot. Lahat yun ay nakakapasa. Walang binabagsak sa uwa. At meron lang absent at retraining, schedule. Tsaka ina-absent pag hindi ka active at hindi ka nakikinig. Kasi mapapansin niya ng professor nyo. So, ganun lang yung OWA, diba? So, ikaw, pag nag-OWA ka, surely na makapasa ka. So, galingan mo. Good luck. And God bless. Bye!